Magandang araw! Narito tayo muli upang mag-aral ng mathematics. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang paghahati-hati ng bilang na may 2 hanggang 3 digit sa pamamagitan ng bilang na may 1 digit na mayroon at walang remainder, at paghahati ng bilang sa 10 at 100. Una nating pag-aralan ang paghahati-hati o dividing ng bilang na may 2 hanggang 3 digit sa pamamagitan ng bilang na 1 hanggang 2 digit na mayroon at walang remainder. Sitwasyon: si Ginang Lopez ay may 54 na mag-aaral na sumama sa kanilang lakbay-aral. Nais niya itong hatiin sa 3 pangkat. Ilan kaya ang bilang ng mga mag-aaral sa bawat pangkat? Suriin kung paano ang paghahati-hati ng bilang na may 2 hanggang 3 digit sa pamamagitan ng bilang na 1 hanggang 2 digit. 54 divided by 3 equals 30 plus 24 divided by 3. Sa paraang ito ay maaaring isulat ang dividend na 54 sa pamaraang kabuuan ng 2 bilang o sum of 2 numbers, na kung saan ang unang bilang na 30 ay multiples ng 10 upang mabilis mahati ng divisor. Ngayon, ang ating magiging dividend ay 30 at 24. Paghiwalayin natin ang mga ito at lalagyan ng parehong divisor na 3. 30 divided by 3 plus 24 divided by 3. Una nating i-divide ang division sentence na nasa unang panaklong. 30 divided by 3 equals 10. Isunod natin ang nasa pangalawang panaklong. 24 divided by 3 equals 8. Pagkatapos, kopyahin ang plus sign. 10 plus 8 equals 18. Ang 18 ay bilang na mag-aaral sa bawat pangkat. Ito ay tinatawag nating quotient. Ngayon, obserbahan at pag-aralan natin kung paano makapaghahati ng bilang na may 2 hanggang 3 digit sa pamamagitan ng bilang na may 1 hanggang 2 digit na mayroong remainder. 39 divided by 2 equals n. Gamitin ang simbolong ito sa pagsasagawa ng long division process. 39 divided by 2. At sundan natin ang mga hakbang sa long division. Unang hakbang, divide o paghahati-hati. Magsimula sa digit na may pinakamataas na place value sa dividend. Kapag ang digit na may pinakamataas na place value ay mas maliit kaysa sa divisor, maaaring gamitin ang susunod na digit. I-divide ang dividend ng divisor. Isulat ang partial quotient sa itaas ng digit. 3 divided by 2 equals 1. Pangalawang hakbang, multiply o pagpaparami. 1 times 2 equals 2. Pangatlong hakbang, subtract o pagbabawas. 3 minus 2 equals 1. Pang-apat na hakbang, ibaba ang sunod na digit. Panglimang hakbang, ulitin muli ang pamamaraan ng pag-divide mula sa paghahati-hati, pagpaparami hanggang sa pagbabawas. 19 divided by 2 equals 9. 9 times 2 equals 18. Sunod, subtract.
19 minus 18 equals 1. Ang 1 ay tinatawag na remainder. Isulat ito sa paraang R1 at isulat sa kanang bahagi ng sagot o quotient. Ang ating quotient ay 19 remainder 1. Iba pang halimbawa, 11 divided by 2. Mapapansin mo na ang unang digit sa dividend ay mas maliit kaysa sa divisor na 2. Kaya isasama natin ang kasunod na digit na 1. Ang ating dividend ay 11. 11 divided by 2 equals 5. Isulat ito sa itaas ng pangalawang pinakamataas na digit dahil isinama natin ito sa pag-divide. Sunod na hakbang, multiply 5 times 2 equals 10. Pagkatapos tayo ay mag-subtract. 11 minus 10 equals 1. Wala nang bilang na ibababa kaya ang 1 ay magiging remainder. 5 remainder 1 ang ating quotient. 134 divided by 10. Ang unang digit sa dividend ay mas maliit pa rin kesa sa divisor na 10. Kaya isasama natin ang kasunod na digit na 3. Ang ating dividend ay magiging 13. 13 divided by 10 equals 1. Sunod, tayo ay mag-multiply. 1 times 10 equals 10. Pagkatapos, tayo ay mag-subtract. 13 minus 10 equals 3. Sunod, bring down 4. At ulitin natin ang mga hakbang ng pag-divide. 34 divided by 10 equals 3. 3 times 10 equals 30. Sunod, tayo ay mag-subtract. 34 minus 30 equals 4. Wala nang ibababa na bilang, kaya ang 4 ay ang ating magiging remainder. 13 remainder 4 ang ating quotient. Pag-aralan naman natin ang paghahati ng bilang na may 2 hanggang 3 digit sa 10 at 100. Upang mapadali ang paghahati ng bilang sa 10 at 100, gamitin ang cross-out method o shortcut method. Ito ay ang pagtanggal ng 0 upang mas mabilis ang paraan ng pagkuha ng sagot. I-cross out lamang ang 0 sa dividend ayon sa dami ng 0 sa divisor. Mga halimbawa, pag-aralan mo kung paano makapaghahati ng bilang na may 2 hanggang 3 digit sa 10 at 100. 500 divided by 10. I-cross out ang 0 sa dividend ayon sa dami ng 0 sa divisor. Mayroon tayong isang 0 sa divisor kaya isang 0 din ang i-cross out sa dividend. At i-divide ang mga natirang bilang. 5 divided by 1 is 5. 0 divided by 1 is 0. 500 divided by 10 equals 50. 700 divided by 100. Meron tayong 2 0 sa divisor, kaya 2 0 din ang i-cross out sa dividend. At i-divide ang mga natirang bilang. 7 divided by 1 is 7. 700 divided by 100 equals 7. 400 divided by 10. Mayroon tayong isang 0 sa divisor at isang 0 din ang i-cross out sa dividend. At i-divide ang mga natirang bilang. 4 divided by 1 is 4. 0 divided by 1 is 0.
400 divided by 10 equals 40. 900 divided by 100. Mayroon tayong dalawang 0 sa divisor, kaya dalawang 0 din ang i-cross out sa dividend. At i-divide ang mga natirang bilang. 9 divided by 1 is 9. 900 divided by 100 equals 9. Tandaan natin, sa paghahati-hati ng bilang na may 2 hanggang 3 digit, sa pamamagitan ng bilang na may 1 hanggang 2 digit na mayroong remainder, sundin ang sumusunod na pamamaraan. Una, paghahati-hati o divide. Pangalawa, pagpaparami o multiply. Pangatlo, pagbabawas o subtract. Pang-apat, pagbababa o bring down. At ulitin ang pamamaraan hanggang wala nang maibababa na bilang. Ilagay ang natira o remainder kung mayroon. Sa paghahati-hati naman ng bilang na may 2 hanggang 3 digit sa 10 at 100, maaari naman nating gamitin ang cross-out method o shortcut method. I-cross out lamang ang 0 sa dividend ayon sa dami ng 0 sa divisor. Halina't tayo ay magsanay. Punan ang talaan sa ibaba. Isulat ang tamang sagot sa angkop na hanay ng bawat bilang. Unang bilang, 54 divided by 4. Pangalawa, 76 divided by 6. Pangatlo, 331 divided by 8. Pang-apat, 502 divided by 5. Pang-lima, 912 divided by 3. Para sa test 2, sagutin ang mga sumusunod na paghahati-hati ng bilang sa 10 at 100. Unang bilang, 500 divided by 100. Pangalawa, 130 divided by 10. Pangatlo, 540 divided by 10. Pang-apat, 70 divided by 10. Pang-lima, 800 divided by 100. Isang aralin na naman ang ating natapos sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa susunod nating pag-aaral ng mathematics. Paalam!